Basic life support takes some time to learn first aid and CPR. It saves lives and it's works. Standard first aid presentation from DOH. If an incident happens in the workplace, you cannot be a helpless witness. Since simply standing by can potentially worsen the situation, that this is why it's important to have at least a basic on first aid. So, ang sinasabi dito, mates, sir, is hindi ka magiging helpless pag may nangyaring aksidente sa isang lugar kung saan ka naroroon. Makakatulong ka at makakatulong ka kahit basic on first aid lang yung alam mo. As its most basic, first aid is the initial assistance given to a victim of injury or illness, comprised of relatively simple techniques that can be performed with rudimentary equipment. Basic life support is usually carried out by a layperson until professional medical assistance arrives. So the meaning is, nandun na rin yung point sa introduction. Discuss of the following. First aid for trauma injuries like wounds, burns, and musculoskeletal injuries. Sa susunod na PPT, makikita natin dun yung iba't ibang kinds ng wounds and burns and also the musculoskeletal injuries. These students will be able to recognize the various type of wounds. May iba't ibang klase tayo ng wounds, just like laceration, kung gaano kalaki yung buka ng sugat, para alam mo kung paano gagamutin yun. Recognize the various type of burns. Sa sunog, may iba't ibang degree kung paano mo i-apply yung mga ointment na kailangan sa sunog. Administer appropriate first aid to person with wounds, burn, musculoskeletal injuries. Recognize the presence of the signs and symptoms of the following. Fracture. Ito yung mga madalas nangyayari sa sports, like sa basketball, volleyball, mga outside sports na mga yan, yung mga may mga training. Sa training, madalas nangyayari ito yung mga nagkakamali ng gawa. Dislocation, ito yung sa buto natin, nadidislocate o nababaliko yung buto, and sprain, just like what I said, in strain, recognize a victim of a likely spine injury. Yung spine is, pagkakaalam ko, is yung sa ulo, kung na-damage ba yung ulo. Administer appropriate first aid to person with this injury. So, kailangan natin na mabigyan agad ng paunang lunas yung mga tao na nagkakaroon ng injuries para hindi na lumala patos. Baka may tendency na hindi na maibalik yun sa tamang posisyon. Providing quick medical treatment until professional assistance arrive. So, habang inaantay natin yung mga emergency respondent, makakatulong din tayo para sa medical treatment. Gaya ng mga natututunan natin. So, importante na matutunan natin yung first aid or basic life support kasi hindi lang sa ibang tao natin ma-apply doon and also sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga nakakasama natin araw-araw. Knowledge and basic life support will also benefit the individual themselves. It affords people with the ability to provide help during various emergency situations. So, pag natutunan natin tong basic life support and first aid, hindi tayo magpapanik pag may mga calamities na dumadating sa atin. Nagiging handa tayo, nagiging prepare tayo at hindi, para alam natin kung ano yung dapat nating gawin, para alam bago natin dalhin sa ospital yung mga taong na-aksidente. First aid for trauma patients. Ayan, yung wounds na sinasabi ko. Injuries
soft tissue that damage the skin and structures under. So, dito sa sugat, ayun, halos makikita nyo na nawawakwak na yung binti ng pasyente. So, pag dumudugo siya at hindi pa rin natitigil yon, kailangan ma-stop yung pagbi-bleeding para hindi maubusan ng dugo yung pasyente. Dahil nakadepende yung paglabas ng dugo sa kung gaano kalaki at kalalim yung sugat na natamo ng pasyente. First aid depends on type of wounds. Nakadepende kung ano yung natamo ng pasyente, kung ano din yung ilalagay mong first aid. Hindi basta-basta pwedeng maglagay ka na lang ng first aid, baka mamaya mali yung mailagay mo at mas lalong lumala yung lagay ng pasyente mo. Open. Ayun nga kasi nakabuka yung sugat ng pasyente. May tendency na may infection yan pag hindi mo naagapan agad. Close no break on the surface of the skin. Ayan yung iba't ibang types ng wounds. Yung abrasion, gas-gas lang yan. Yung, kunwari, nadisgrasya siya sa pagbibisikleta niya, sumadsad siya, ganun. Yung puncture naman, ayan yung natusok siya ng pako, yung mga nakikita natin sa paligid natin na rolyo. Madalas nangyayari to sa mga construction site, yung mga papa natin na nagtatrabaho sa mga construction. Madalas na tutusok nila yung mga kamay nila. Itong avulsion, ayan yung malala na halos halos nabalatan na yung skin natin. Nabalatan na siya. Kailangan madala agad to sa emergency sa hospital para ma-apply yung tamang panggagamot dito. Laceration. Ito yung bumuka na. Sobrang bukang-buka na siya. May ibang din tong laceration na to eh. Depth of burns, first degree burns. Ito yung sinasabi ko yung mga degree-degree ng mga nasusunog. First degree, red, no blisters, painful, can be swollen. Yung lang to, yung basic lang yung madalas na nangyayari sa atin na nabanlian tayo ng tubig, kakakulo lang, ganon. Ito yung mga first degree burns. Second degree burns, yung parang binabad mo na yung sarili mo sa mainit na tubig. Moist, red, swollen, has blisters, and very painful. So, ganyan yung nangyayari. Nagtutubig-tubig siya, lumolobo yung mga balat natin. Ayan. Third degree burns, dry, leathery, white, dark brown, or charred, hard, to the touch, numb. Yung magbabalat-balat na yung yung balat natin, halos magtutuklap na siya, pwede mo na siyang alisan yung may mga dry leathery siya. Ito yung mga muntik ng masunog yung balat, pero nakakaligtas pa rin. Delikado din to kasi maapektuhan yung sa loob ng katawan natin. First aid for the burns. Quickly remove the victim from burn source. Siyempre, kailangan pag naramdaman mo ng mainit yon at naapektuhan na yung skin mo, tanggalin mo na agad yon. Huwag mo nang hayaang masaktan pa. Remove clothing over burnt area except of the stuck of this to the skin. Kunwari yung damit mo nasusunog, kailangan alisin mo agad yon para hindi na madamay pa yung ibang parte ng katawan mo. Immerse affected area in room temperature water. Ayun, yung room temperature water is yung katamtaman lang yun para matanggal lang yung, ma-relieve lang yung init sa katawan mo. Apply burn ointment. Siyempre, may iba't ibang ointment din yan. May nilalagay sa sunog, para sa sunog, para sa sugat. Iba't ibang klase ng ointment depende sa nangyari sa skin mo. Encourage victim to drink clean
plenty of liquids. Painumin mo siya ng tubig or kahit kahit ano, basta liquid, no, available liquid yan na malapit sa'yo. Do not prick blisters of the second degree burn. Huwag mong bubutasin yun. Yung second degree burn na pinakita ko sa kanina, huwag mong bubutasin yun kasi masakit. Mahapdi yun pag binutas mo, lalo na pag nabasa. Mahapdi yun. Huwag mong puputok-putokin yun. Kasi pag napasukan yun ng dumi, baka kumalat sa katawan ng pasyente yung baka may infection yun pag nangyari yun. For the third degree burns naman, access CABS and manage accordingly. Cover, yung C is cover burn, yung A is yung area and with clean and moist cloth. Check nose and mouth for soot and ash. Baka kasi yung yung ilong niya is na meron din doon sa loob naka ano pursuit and may mga abo, nakalanghap siya ng mga abo, and bring victim to medical facility para doon na siya magamot. First aid for chemical burns. Ito nasabi na natin. For wet chemicals, yung sinasabi kong mga chemicals, yan yung mga acido. Remove victim from source. And flush na the affected area with water for 15 to 20 minutes. Ibabad mo yung kamay mo sa running water, buksan mo yung gripo, ibabad mo doon ng 15 to 20 minutes. Do not apply anything on the affected area. Wag kung ano-ano yung ilalagay mo. Gaya ng sinabi ko kanina, yung toothpaste, hindi pwede yon kasi ma-absorb yun ng sugat na nasunog sa balat mo. At baka yun pa yung maging dahilan ng infection, lumala yung sugat, at baka may tendency na putulin yan pag namamaga na, tapos nagnanana na, tapos hindi na maganda yung amoy. For dry chemicals naman, ito yung mga brush off chemicals. Do not use your bare hand. Siyempre, pag nasunog na yung kamay mo, wag mo nang masyadong igalaw-galaw yan. Baka kung ano-ano pa yung gawin mo, kasi kamay mo yung nasugat. Alam nyo naman yung kamay natin, importante sa atin yan. Flush with water for 20 to 15 minutes, kagaya din ng for wet chemicals. More after the pain goes away, hanggang sa mawala yung paghahapdi-hapdi na nararamdaman mo. Remove all contaminated clothing. Siyempre yung mga affected dyan, tanggalin mo, and bring victim to the medical facility para doon talaga siya magamot. Ito naman yung first aid para sa mga electrical burn, yung mga bigla-bigla nakukuryente na lang. Pero sa kidlat, malabo na minsan nabubuhay yung iba dyan kasi dead on the spot talaga sila. Madalas pag natatamaan ng kidlat. Quick separate the victim from the source of the electric current. So, pag nakikita mong nakukuryente yung isang tao, anong gagawin mo? Ito yung tinuro sa amin nung nasa high school kami. Kumuha ka ng kahoy. Kahoy kasi hindi masyadong nagsusircuit yung kuryente doon, at iabot mo yun sa victim, or kapag hindi niya na kayang hawakan yung kahoy, gamitin mo yung kahoy para ilihis siya sa part na nakukuryente siya. Turn off the current, yung fuse niya ibaba mo. Pwedeng unahin mo din yun, yung fuse na lang agad yung ipatayin mo kapag may burner kayo dyan. Yung fuse, attempt to turn off if it is not accessible. Access the victim for CABS and manage accordingly. Provide first aid to any open wound. Kapag nasugat na siya, kasi siyempre sa sobrang sunog yan, may ano na siya sa katawan niya, apply mo na yung first aid, tapos pag okay na siya, pero wag mo siyang hahayang matulog or pumikit kasi baka mawalan siya ng malay o mas lalo pang hindi maganda yung mangyari sa kanya, and bring victim to the medical facility immediately para maagapan. Kasi pag nakukuryente ka, hindi lang yung balat mo yung naapektuhan, pati yung puso mo, syempre na-electric yun.
minsan naapektuhan yung puso natin pag sobra yung electricity na dumadaloy sa katawan natin. So, ayan. Ito na yung musculoskeletal system, yung mga bones, muscles, tendons, joints, ligaments, and body movement. Kailangan, sa mga gymnastic, di ba, marunong silang mag-split, yung mga katawan nila halos hindi mo alam kung tao pa ba yun kasi para silang elastic. Kung bali-baliin nila yung katawan nila, parang wala na silang buto. May mga process yun, huwag mong bibiglayin yung sarili mo dahil masakit talaga. Ito yung musculoskeletal, fracture, broken bone, ayun, yun pala yun, yung nabali na. Yan, gaya sa example, ganyan yung mangyayari sa, ayun o, yung sa may skeletal, ganyan yung mangyayari sa fracture pag, kahit matapilok ka lang, pag naramdaman mo na yung paa mo na, feeling mo na dislocate na talaga yung buto mo, fracture yung tawag doon. Dislocation, meron na yung mga ano, yung mahuhulog ka lang sa hagdan, pwede yung ma-dislocate yung buto mo sa, madalas yan braso. Parang singkol ka na lang yan. Hindi mo alam kung straight pa ba yung kamay mo or ano. Bones ends are no longer in contact. Sprain, stretch, or torn in ligament. Ito pala yung madalas nangyayari sa basketball. Pag yung nag-aagawan na sila sa bola, tapos nagkahabulan sila doon, pag nasagi nung kalaban yung paa mo, natisod ka niya, doon ka nagkakaroon ng sprain. Kagaya dyan sa picture, sa example, ganyan yung tsura niya. Yan. Ito naman yung strain or store muscles or tendon. Ganyan yung madalas ba nangyayari sa atin yan pag sobrang sakit na? Ganyan ba yung nangyayari sa atin? Strain, nagkakaroon tayo ng strain, di ba minamassage natin yung mga parte ng katawan natin na masakit na. Yung sa muscle natin, pag nangangalay na tayo, ginagalaw-galaw natin yan. Ganyan po yung nangyayari. Tenderness, deformity, swelling, pain, dislocation, cryptus, false motion, and guarding. Ayan po yung sa recognizing ng mga musculoskeletal injuries. Ayan po yung mga nararamdaman natin iba't iba. Tenderness and deformity, ganyan. Pero syempre hindi mawawala yung pain kasi masakit naman talaga yun. Spine injuries. Ayan yung sinasabi ko, yung connected sa ulo natin, sa likod natin yun, pababa. Pillars are 33 bones along neck and back. Protect the spinal cord. So, ayan, mula sa sa may ulo na, dito sa may batok natin, pababa hanggang sa balakang. 33 bones along the neck and back. Ito yung pinaka, affected. Bigla ka na lang pinalo sa likod. Apektado na yung buong likod mo yan kasi hindi naman natin alam kung saan tumama, kung gaano kalakas yung pressure ng pagkakapalo sa'yo, apektado na yung buong likod mo niyan. Baka may tendency na makuba pa. Bundle of nerves that runs down the neck and back. Yung sinabi ko kanina, carries signal the brain and other parts of the body. Konektado talaga siya sa ulo natin, sa may utak natin. Kaya ingatan natin na bigla na lang tayong tinatamaan sa likod. Pag tumama talaga yung likod natin, apektado na yung buong katawan natin. Spine injury, injury to spinal cord, loss of function, death. Ayun lang yun. Ganun lang yung mangyayari sa atin. Pag natamaan tayo sa spine, tapos nagkaroon ng injury, spinal cord, hindi na gagana yan, loss of function na yan, and may tendency na death. Kaya, di ba nung pina-x-ray tayo, yung mga may problema sa x-ray dyan sa likod, ito yung mangyayari. Ayan, yung sa spinal cord.
Suspect of Suspect a spine injury is cause of a motorcycle or motor vehicle crash. Yung habang nagmamaneho ka tas may nasagasaan kang bato, bigla na lang tumama or nihagis ka, naipalo yung likod mo sa pader, sa mga poste, kung saan ka man natumba. Pedestrian motor vehicle collision. Ito yung bigla na lang sa nagsasalpukan kayo tapos nahulog kayo sa motor, nauna yung likod ninyo kasi prinotektahan nyo yung ulo ninyo. Konektado pa rin naman yun sa buong katawan natin and fall, pinahulog ka, na sa hagdan, nadulas ka sa may hagdan, dire-diretso, tapos tumama yung likod mo sa pader pagbagsak mo. Blunt trauma to the head, neck, or torso. Yung pagkahalaglag mo sa hagdan, nauntog ka. Tapos, pag kauntog mo, bumagsak ka ulit. Ayan. Tapos, penetrating trauma to head, neck, or torso, hanging, diving accident. And sa mga nagsuswimming, madalas din nangyayari pag nagkamali yung bagsak mo sa tubig. Kasi hindi porket sinabi nating tubig yun, safe ka na. Kasi malay mo, sa ilalim pala ng tubig, may mga bato-bato doon. Tapos pagka-dive mo, doon ka tumama, doon ka sumabit. And recreational accident. Ano nyo na yan? What to do? Puro donut naman to kasi hindi mo naman pwedeng galawin yun ng ikaw lang mag-isa. Pero yung tinuro sa amin is kukuha ka ng kahoy. Kapag yung kamay mo, ipatong mo doon yung kahoy straight, tapos lagyan ng bandage para straight pa rin yung kamay mo. Hindi siya nababalik o pagalaw-galaw. Do not try to realign. Baka naman bigla mong pakialaman yung kamay mo is giging ano ka dyan is bigla mo na lang ibalik. Kala mo madali lang yun, hindi pwede yun. Do not put back on exposed bone and do not massage the affect area. Baka may sabi mo masakit, diinan mo nga dito, masakit dito sa part na to para may ma-relieve lang yung pain. Wag mong gagalawin yung fracture mo pag na-fracture kasi mas lalong lalala yun. Baka hindi na maibalik yung pagkakadislocate ng bones. Ito yung ibig sabihin ng RICE. Ito yung sinasabi ni Sir kanina na first aid for muscular. Rest, ipahinga mo yung kamay mo, immobilize, hold, and elevate. What to do for a spine injury victim? Sa may spine naman dito, una is, ipahiga mo siya yan. Call for emergency medical assistance immediately kasi delikado pag spine talaga yung napuruhan sa atin. If the victim is conscious, explain to him that he may have a serious injury and that he should not move. Steady lang siya, huwag siyang pagalaw-galaw. Baka abang iniinip pa, lisaw-lisaw siya sa pwesto niya, mas lalong magugulo yung pagkakadislocate ng mga bones. Immobilize and support the head, neck, and torso, especially the spine. Kapag meron ka namang unan dyan, may dala kang bag na pwede niyang sandalan pansamantala, tapos yung ulo niya alalayan lang para kasi konektado nga 'di ba? Sabi ko sa inyo sa may leg, bandang leg natin sa may batok natin, konektado yung spinal. Alalayan mo yung ulo niya baka biglang bumagsak or sa side sa kaliwa kanan o sa palikod. And check the victim of CABS, give a necessary treatment. Ay yung sinasabi ko na hawakan mo kung ano yung nangyari sa kamay niya. If the victim has to be moved while awaiting help, log roll him to a flat board that can support his entire body. Kapag meron kayong pahiga nyo dyan siya na straight para masuportahan buong katawan niya, bring the victim to the hospital immediately para malunasan natin ko at malaman natin kung paano ibabalik yung fracture.
fracture na nangyari sa spine injury ng victim. Ayan yung sinasabi ko kanina, yung kung pag walang ganyan, kahoy, ilagay mo sa paligid niya and talian mo lang para straight pa rin siya, hindi siya pagalaw-galaw. Rigid device used to immobilize an injury body part, prevents further injury and reduce the pain. May mga ano naman dyan inire-reseta yung mga doktor na kailangan natin inumin para hindi natin maramdaman yung pain. General principles of splinting. Do not move the victim before splinting unless there is immediate danger. Do not try to straighten or realign any deformity splint in the position found. Nasabi ko na to kanina, and open fractures, stop bleeding, protect wound before splinting, fractures of the middle of a long bone, immobilize the joints above and below the fracture, joint injuries, sabi ko na rin to kanina, immobilize the bones above and below the injury joint, pad all splints to prevent excessive pressure and discomfort, maintain manual stabilization while applying this splint to minimize movement of the injured limb and to support the injury site. Ayan, mga nasabi ko na to kanina para maiwasan lang natin para hindi na lumala pa yung mga injury na natatamo natin, iwasan natin ang dapat iwasan at gawin ang dapat gawin. Bandaging demonstration. Ito, paano natin i-apply yung pagbabandage? Siyempre, may tamang paglalagay doon. Hindi lang basta-basta na lang apply. Dapat aware din kayo sa kung saan nyo dapat i-apply yung mga bandage. Triangle. Ito yung example dito is yung tawag doon, yung side apex, side base. Ayan yung triangle siya pag na-fracture ka. May ginagawa dito yung mga emergency respondents para ma-apply ng tama. Broad. Ayan. Tignan nyo na lang yung pagkaka-bandage niya. Tutupi-tupiin mo yan Kung gano'ng kalaki yung sugat, gano'n din kalaki yun. Tupi-tupiin mo lang yan para hindi maalis yung pagkakalagay mo. Kahit hindi siya masyadong mahigpit, at least hindi rin maluwag, tama lang yung pagkakalagay, sakto lang, hindi siya matatanggal. Remember to clean the wound, to apply dressing, burn injury, apply mounds, go secure with square knot. Kung nag-girl scout kayo, nag-boy scout kayo, alam niyo kung paano gawin yung square knot. May process yun Correct me if I'm wrong, is right over left, tapos pasok mo, tapos hilain mo siya para siyang necktie, nalabasan. Ganyan Indication for the laceration wound. Ganito sa front, ganyan naman sa back. Sa pag malaki yung sugat. Ayan, ganyan yung tali niya ng top of the head bandage. Pag sa ulo. Ayan, sa ulo. Forehead eye bandage pag sa mata, sa bandang naman yan, sa bandang mula noo hanggang sa mata natin. Front, sa harap, ganyan yung itsura, pero sa likod, ganyan, para masuportan yung ulo sa likod. Ayan. Indication, ganyan. Burn injury on the face or back of the head. Wala yung picture niya. Ganito pala. Ganyan. Head injury, ganyan. Madalas natin ito nakikita, di ba, sa mga TV, sa palabas, ganyan yung ginagawa nila, tinatali nila yung
Pero hindi naman sa baba yung tali o di kaya sa taas yung tali. Sa likod pa rin. Sa side pa rin. Ganyan. Head injury. Ear, check, and jaw bandage. Sa may jaw, sa panga, sa may panga natin. Ayun. Yung, yung nakalak yung jaw natin siya. Tatali mo siya palibot sa ulo mo pataas, tapos sa side. Ibaba mo konti, tapos tali mo sa gilid. Sa non-injured side. Yan. Ito sa may dibdib naman. Front of the chest. Burn. Yung mga nasusunog, ganyan. Front, syempre cover na cover yan. Lalo na sa mga babae. Tapos pag sa harap naman yung nasunog, dapat ganyan. Tapos, ito sa baba to, yung sa back. Sa baba yan. Sa baba ng hips natin. Sa may hips natin yung banda. Doon mo siya itatali. Doon mo itatali yung itatali para hindi maapektuhan yung sa ano natin, sa sa shoulder natin, sa likod natin, pababa hanggang hips para hindi matanggal. Yung mula sa balikat natin ngayon sa kabila, ayan sa kabila. Tapos ikot sa bewang. Sa bewang to. Ganito naman, ganyan. Ito, sa harap, ganyan itsura. Tapos ganito naman itsura sa likod. Ayan. Ganyan siya. Back of the chest female patient. Ayan. Sa mga babae. Ganito rin sa mga lalaki, syempre. Arm sling. Madalas may mga gamit tayo dyan na ginagamit yung kulay blue, tapos tali sa may leeg nakasabit natin para hindi masasagi-sagi. Ganyan sa front. Ganyan sa front niya. Yung dislocation, fracture, ganyan yan. At ganito naman sa back. Ganyan yung tsura niya. May nakasabit siya. Ayan. Gets nyo ba mga mates? Dislocation, fracture,